Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko sa Manenyo, pati po sa lahat ng ating taga-subaybay. Ito po Dinikod Mayor Francis Zamora at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng tanghali. At special po ang ating kwentuhan ngayon sapagkat meron po tayong mga bisita at kaibigan mula po sa PhilHealth. At bakit po PhilHealth ang ating inimbitahan? Sapagkat una-una, alam ko napakaraming mga katanungan ang umiikot, lalong-lalo na pagdating sa PhilHealth, sa YAKAP program, sa mga benepisyo na pwedeng ma-avail ng ating mga members at ganoon din sa mga hindi pa members, paano ba maging miyembro ng PhilHealth. At sa araw na ito, kasama natin siyempre ang ating dalawang doktor from the City Government of San Juan. First, Dr. Mitzi Tanchoco, of course, our City Health Officer, and Dr. and General Joseph Acosta of our San Juan Medical Center. At kasama rin po natin ating mga bisita from PhilHealth. Ito po, babasahin ko po. Attorney Louie Rosario, the head of the Local Health Insurance Office of Quezon City. So, Attorney, kaway-kaway. Si Attorney Rosario. Next, Mr. Mont Acoba, Public Affairs Unit. Okay, kaway-kaway, sir. And lastly, Ms. Tess Aviles, Chief Social Insurance Officer of the Membership Section. Yan. Sige po. So, simulan na ho natin. At ito po, no, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, kung meron ho kayong katanungan tungkol sa PhilHealth, mag-type lang po kayo dito sa ating comment section at mamaya, huwag lang magduduplicate. No? Kasi kung nasagot na po ang inyong katanungan, ay hindi na ho natin tatanungin sa kanila for the sake of maximizing our time. So please, listen well, listen carefully sapagkat maaaring yung mga katanungan po ninyo ay masasagot na po ng mga ilalahad po nila sa atin. So una po, first question, maaari po bang ipaliwanag sa amin ang YAKAP program ng PhilHealth? Ano po ito exactly? So yung YAKAP program, yan ho ay maaaring bago sa atin. In fact, kahit sa akin, medyo bago po yan. Ito po ay something very different compared to the previous years. Dati wala akong na-encounter na YAKAP program sa ilalim ng PhilHealth. So ma'am and sirs, pwedeng paki-explain lang po? Yes, Mayor. So, sa ilalim kasi ng batas ng Universal Healthcare Law, ang sabi po doon, dapat every Filipino shall be granted immediate eligibility and access to promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative healthcare services without causing any financial hardship. Ngayon, ang PhilHealth kasi kilala siya doon sa curative. Kung kailan lang nagkasakit, kailan na-aksidente, saka lang pumupunta sa hospital. Now, with the advent of the Universal Healthcare Law, sabi doon, dapat may promotive and preventive ka rin. Kahit wala pang sakit, dapat naalagaan yung kalusugan ng ating pamilya, ng ating mga kababayan. So in order to answer yung requirement ng batas na kailangan may preventive and promotive care, PhilHealth has launched the YAKAP program. YAKAP program stands as the Yaman ng Kalusugan program para maprotektahan ka laban sa mga sakit. Kasi dati-rate, ang reklamo sa PhilHealth, nagagamit lang yan kung nagkakasakit. Kung wala naman akong sakit, hindi ko nagagamit. So ngayon, ang PhilHealth is not only for the sick but also for the healthy because of the PhilHealth YAKAP program. Ayaw natin kung kailan lang lumala yung sakit o hindi na matiis saka lang pumupunta sa hospital. Ngayon, kahit wala kang sakit, dapat manatili kang malusog through our YAKAP facilities. So ito po yung layunin ng PhilHealth YAKAP. Okay. Thank you, sir. So, question po, specific to San Juan, Doc Mitzi, Doc Jen Acosta, yung YAKAP centers, no? Alin yung mga YAKAP centers natin? If you could identify them. And next, ano yung mga services na pwedeng i-avail? No? So, pinapaliwanag ni sir kanina, ito ay hindi lamang kumbaga, a reaction to an ailment, no? But actually, preventive in nature siya. So, pakipaliwanag ano yung mga existing programs natin and paano ma-avail ang mga mamamayan natin sa San Juan. At ganoon din po, no, what applies here applies to all other PhilHealth members. Tama po ba? So, sa lahat ng mga nanonood po, kung kayo po ay taga-ibang lungsod o bayan, this will apply also to your areas, not just to San Juan. Sige po, please. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po sa lahat. Mayor, right now po, sa ating mga health centers, we have 11 health centers and 8 health stations sa San Juan. Yung 11 po na health centers, 8 na po na accredited ng PhilHealth. Ito po ay ang Balong Bato,
San Perfecto, Santa Lucia, Corazon de Jesus, Tibagan, West Crame, Salapan at saka po Pedro Cruz. Pero ang kaibahan po sa atin dito sa San Juan, upon proper coordination po sa PhilHealth, lahat po ng mga barangays natin, kahit po saan pumunta, basta sa loob po ng San Juan, pag na-register po sa atin, pwede pa rin po kahit So hindi pa po accredited. meaning yung mga binanggit mong health center, kahit sinong PhilHealth member can go to any of those. Yes po, Mayor. Kahit hindi siya taga-barangay na yon. Yes po, kasi po iisa lang naman po ang City Health Department natin. So, kinredit na po natin yon, ipinapasok lang po yon base po sa naka-cluster natin ng mga barangay. Okay, and then if I am a PhilHealth member, what kind of services can I avail of in those health centers? Mayor, meron po tayong medical consultation, meron din po tayong mga laboratories. Pero dahil isa lang po yung ating health laboratory sa San Juan, sa City Health, naka-schedule po ang pagkuha natin ng pagkuha ng mga dugo, ng specimen sa bawat health centers na pupuntahan po nila. So nakapost naman po kung ano yung mga schedule ng extraction po natin para sa mga laboratory tests natin. Okay, so meaning, example, for blood extraction for a blood test, by schedule siya. Yes. Pero chargeable pa rin sa PhilHealth yan. Yes po, Mayor. So walang babayaran yung PhilHealth member. Yes po, Mayor. Okay. Libre po lahat po. And right now, yung dugo nila, saan natin dinadala? Ipaprocess po yun dahil po umiikot ang ating mga medtechs para kunan po ng specimen ng ating mga pasyente. Ang mga medtechs naman po pagkatapos mag-extract, dadalhin naman po ito sa central laboratory natin sa Tibagan. Okay, so our lab is in Tibagan. Tibagan, yes po, Mayor. Okay, Doc Acosta, tanong ko po sa inyo, bahagi ba ng ating upgrade ng San Juan Medical Center ang isang bagong laboratorio? Opo, Mayor. Kung natatandaan niyo, Mayor, way back in 2023, nag-uusap tayo na pag-usapan natin yung tungkol sa ospital. Bakit ang mga malalaking ospital, meron sila mga wellness. Di ba nabanggit ko rin po sa inyo, wala pa ho kasing ospital na government hospital na may wellness center. Kaya po tayo nagtayo ng wellness center through your friend also from SM Foundation. Na itayo po yung wellness na yan nang wala pang yakap. Tama-tama po nung na-bless na namin ang wellness hub ng San Juan Medical Center, nagkaroon ng yakap. Kaya lahat ng tao namin doon parang yakap ang pinagtatrabahuan nila. Doon na sila nagre-register. Kaya unang pasok pa lang po nung yakap, ang dami naming enrollees. Yun nga ho, di ba nagbago-bago, may kailangang idagdag. Kaya ngayon po ang dami na nila na na-avail na nila yon through sa wellness namin na nandun yung yakap mismo. Napakaganda po ng lugar. Kung makikita nyo, talagang walang sakit. Talagang doon na kami pati yung mga nagbabakuna ng mga pedya, meron kami dong teen tribe, meron na rin kaming women's health, nandun din yung men's health, meron din kaming lifestyle medicine doon. Pasok na pasok po yung yakap nyo. Kaya yung kanilang pumupunta po doon na from different barangays na doon sa amin naka-enroll, nagagawa naman po agad kasi may laboratory sarili ang ospital. Okay, and through the new funds that we will be getting from the national government, we can expand the services of our laboratory. Yes po, madadagdagan pa yun. Katulad doon, sinama nyo na rin po din doon sa yakap yung mga cancer screening, nandun na rin po, enroll na rin po kami doon sa inyo. At kasi rin meron na rin po kaming cancer care center sa ospital mismo. Okay, so I guess tama ho ba ibig sabihin, we can maximize the YAKA program kung mas ma-expand natin yung facilities in the LGU? Is that correct? Tama. Yes, Mayor. That will really complement sa mga serbisyo na makukuha sa yakap. Tulad na nabanggit ni Dr. Acosta, meron tayong cancer screening test na covered na ngayon sa yakap. So halimbawa, yung inyong facility ay isang accredited cancer screening test facility, meron din tayong benepisyo na pwedeng ibigay sa ating mga members through the facility. Kasi yung bibigyan natin babayaran natin yung facility na gumagawa ng cancer screening test. Okay. So, yan sa mga nanonood po, ito yung isang infomercial or a video na nandun mismo si Pangulong Marcos. At so, for the information of everyone, part of our city government's efforts really is not just to improve our San Juan Medical Center, but also to improve our barangay health centers. So, meron tayong nakala na pondo para dyan
para lalo nating mapalawak yung capabilities ng ating health center sa ating mga barangay para ma-maximize din natin yung YAKAP program. So sige po, next question. Paano po ito naiba sa ibang health packages ng PhilHealth? Okay, Mayor. Ang YAKAP program or Yaman na Kalusugan program, this is a risk-based program wherein if medically necessary, Kung kailangan upon proper assessment and recommendation by the doctor, saka lang niya makukuha kung what are the services na pwede niya ma-avail. So halimbawa, we have 13 laboratory services covered here, such as complete blood count, lipid profile, meron din tayong HbA1c test, fasting blood sugar, chest x-ray. So hindi siya tulad ng annual physical exam. Once na pumunta kasi sa YAKAP facility, di-demand mo, all of those dapat makuha ko. Hindi po ganon. Dapat si YAKAP doctor ang magsasabi kung ano ang kailangan niyang makuha na laboratory services. So, ito po yung risk-based program wherein na if medically necessary lang upon proper assessment and recommendation by the YAKAP doctor. So ito po yung kailangan maintindihan din ng ating mga YAKAP beneficiaries. And again, sir, walang babayaran sila. Yes, as long as dumaan siya sa medical consultation and halimbawa nakita ni doctor na kailangan niya ng further laboratory test and binigyan niya ng request form, sa kanya makukuha ngayon yung mga serbisyo mula dun sa mga laboratorio na kapartner din ng isang YAKAP facility. Halimbawa lang, Mayor, kasama na rin kasi yung cancer screening test. Meron dun colonoscopy. Kung nakita ni doctor upon proper assessment, pwede siya ngayon gumawa ng request form, cancer screening test request form, tapos dala-dala niya yung cancer screening test request form, pwede na siyang pumunta sa mga accredited cancer screening test facilities ng PhilHealth para ma-avail yung particular na cancer screening test na kailangan niya. And sir, the doctor na magpe-prescribe nito has to be a YAKAP doctor. Yes, Mayor. Na nandun sa mga health centers natin. Okay. Yes, Mayor. So that's the importance po ng isang YAKAP facility kasi sa kanya lahat dadaan. Without proper assessment and request coming from the YAKAP doctor, hindi niya ma-avail yung mga laboratory services and cancer screening tests as stated dun sa ilalim ng YAKAP program. Doc, ang San Juan Medical Center is a YAKAP facility. Binigyan lang tayo ng PhilHealth ng at least 4 na doktor lang, at most 4 na doctors na accredited. But that not necessarily means na kami na hindi accredited, hindi kami Kami halimbawa nag-check dun sa pasyente, ipapadadali namin dun sa accredited para siya yung gumawa ng request. Okay. Para madala. Ang maganda rito, sir, minsan, pag halimbawa sira yung colonoscopy natin, pwede siyang magpunta sa YAKAP ibang hospital like Cardinal, kung YAKAP sila, magagawa dun yun. PhilHealth ang magbabayad, hindi rin magbabayad yung mga pasyente natin. Yung mga private hospitals such as Cardinal Santos, St. Luke's, Makati Med, they are YAKAP hospitals, YAKAP facilities. Meron tayong Mga YAKAP clinics na hospital-based. Pero meron din tayong mga cancer screening test facilities na private facilities also. So we have the list naman ng ating mga cancer screening test facilities and list din ng mga YAKAP clinics. Of course, dahil nasa San Juan tayo, tandaan natin, yung mga residents of San Juan, it would be better kung dito sila sa San Juan na providers. Kasi YAKAP po siya, preventive program siya. So ang importante dito, dapat accessible yung pupuntahan nilang YAKAP facilities, yung pinakamalapit on their part. And importante kasi, Mayor, yung pagpili ng isang YAKAP facility dahil pag nakapili ka ng YAKAP facility, nakalock-in ka na dyan for 1 year. You cannot transfer. Hindi pa siya portable as of now. Yun lang po sa YAKAP program. Pero dun sa other programs natin, yung inpatient benefit packages natin, wherever you are in the Philippines, yun yung curative care natin, pwede kang maka-avail as long as accredited siya ng PhilHealth, yung mga hospitals. Pero dito sa YAKAP, nakalock-in ka sa isang particular na YAKAP facility.
Thank you. There was a question earlier. Flash na ulit. Bago kay Jane, kanina si Regina Ibanez nakita ko. Ayan. Hindi ko lang mabasa. Lahat po ba ng family mag-register sa Yakap kahit baby po at iba pa rin ba ang PhilHealth member ng LGU? So, sige po, pasagot po natin sa ating mga resource persons. Good afternoon, Mayor. Good afternoon po. Ang only requirement po para avail tayo ng benefits ng Yakap ay dapat meron tayong PhilHealth number. Meaning member ka na ni PhilHealth na nasa database na po ni PhilHealth. Ngayon po yung mga bata po or yung mga asawa na walang trabaho po, dapat po ay nadeklara ni member as dependent. So punta po sila sa pinakamalapit na PhilHealth office, ideklara po nila yung asawa nila na walang work or yung mga anak nila na 20 years old and below as their dependent. And once they are declared as dependents, pwede na po sila maka-avail ng benefits under the Yakap program po. So meaning the family, halimbawa, the head of the family sa Yakap, sa PhilHealth member, may number siyang sarili tama. So yung mga anak niya, basta ma-declare as dependent, then qualified na sila. yes po. Tama po. No? Sige ho. So sa lahat ng nanonood, makinig po tayo sapagkat gusto natin fully mapakinabangan natin ang ating PhilHealth membership. So yan po, pinaliwanag ni attorney sa atin pagdating dun sa mga kabataan. Si Jane Alingod, may tanong kanina. Pakitaas, di ko lang mabasa. Good PM po, Mayor Francis Zamora. Mayor, ask po yung member na Yakap PhilHealth na nanganak po, may bawas din po ba yun? Pag nanganak. So pag may panganganak ko ba, covered ba ng PhilHealth po yun? Yes, Mayor. Covered din natin ang panganganak. So tandaan natin, when it comes to panganganak, that's a different benefit package naman. Pumapasok na yan sa inpatient benefit package. So iba rin yung benepisyo natin. Actually, nagtaas na tayo ng benepisyo sa maternity care package. Sa ngayon, check ko lang yung ating benefit. So pwede siguro balikan natin, no? Pero nagtaas na ho tayo ng nung April 30 lang. So tandaan natin yung Yakap, this is the preventive and primary healthcare services. So halimbawa ma-hospitalize ka, for example sa panganganak, or halimbawa nagkasakit ka because of pneumonia or other cases, ibang benepisyo naman din ang matatanggap ng ating mga members kasama yung mga dependents. Okay, thank you. Questions natin to the right, no? Pakibaba ulit. Anong nasang number na tayo kanina? Yan, pakibalik lang doon sa sequence. Okay, number 3. Sino ang maaaring makinabang sa Yakap program ng PhilHealth? Kailangan bang miyembro, active member ang isang individual? Tulad ng sinabi ni Attorney, No? Actually, ang makikinabang dito lahat ng Filipinos. So it's a matter of how na lang tayo sumali. Kasi kung member ka, meron ka ng PhilHealth ID number. And yung member ngayon, meron kayong responsibilidad na dapat i-declare ninyo yung inyong mga qualified dependents para magkaroon sila ng PhilHealth ID number. Kasi yun po yung requirement natin, Mayor, yung PhilHealth ID number. And once na meron ng PhilHealth ID number, yung mga qualified dependents, ngayon pwede na silang sumali dito sa PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program or PhilHealth Yakap. Question po, as far as I know, please correct me if I'm wrong, under the Universal Healthcare Law, every Filipino is automatically a PhilHealth member. Tama ho ba yan? Is Yes. it correct to say that? Automatically a PhilHealth member? Yes, Mayor, yung layunin talaga ng Universal Healthcare. Ang importante lang dito, kailangan magpa-register ka. Kasi kailangan yung, of course, yung details ng mga Filipino, kailangan meron siyang PhilHealth ID number and makuha natin yung mga personal details. Paano ho yung... Okay, if you say lahat maging member, do you have to pay for something? Kasi how about the others who do not have the capacity to pay? Kasi yan po madalas sa tinatanong Mayor, gusto ko maging PhilHealth member pero kailangan ba namin magbayad? Meron bang certain sector of society na hindi na kailangan magbayad? Paki-explain lang pa.
Yes, Mayor, because of that, no, na-anticipate yan ng universal healthcare. That's why meron tayong 2 programs, no, sa membership. It's either kasama ka sa direct contributor, sila yung may capacity to pay. Tulad po ng mga employed members natin, yung mga self-employed, even yung mga self-practicing professionals. As long as meron silang kakayahan na maghulog, pasok sila doon sa direct contributor. Doon naman yung isa, yung indirect, opposite of direct, indirect contributor. So dito naman po yung mga indigent members natin, yung mga nasa 4Ps ng Pantawid Pamilya Pilipino program as identified by the social welfare po natin. Kasama rin din dito yung mga senior citizens natin. So meaning if you're a senior citizen, automatic You can just apply to be a PhilHealth member for free. Yes, as long as the senior citizen is no longer employed. In other words, dapat pensionado na siya or retirado. Pero halimbawa, yung isang senior citizen is still actively employed to one corporation, patuloy pa rin siya sa direct contributor for the reason na meron kasi siyang income pa na pumapasok. How about for our constituents who May not be able to afford yung monthly hulog. Paano sila pwede makapag-avail for free kanilang PhilHealth membership, sir? Yun, Mayor, depende po yan. No? Pwede siyang pumasok sa indigent, pwede sa sponsored sector program, pwede rin sa 4Ps. Pero when it comes to the identification kung sino sila, they will be certified, of course, by the Department of Social Welfare Office natin with the help, of course, of the local government units. Okay, so balik na rin kayo yung question ko. Meron bang dapat magbayad para maging miyembro kung nandun siya sa income classification na talagang wala siyang pangbayad? Halimbawa, let's talk about our constituents who may not be able to afford to pay the membership. No? Kung wala talaga silang pangbayad, kailangan 4Ps sila, tama? Paki-explain lang po. Kasi ang tanong ho, no, in San Juan, example, how do we make all our members or all our constituents members? No? Kasi iba-iba. Yung iba may trabaho, iba may negosyo, iba ho walang trabaho, yung iba walang income but not necessarily nasa 4Ps. No? Paano sila magiging PhilHealth members, Doc? Mayor, yan po yung ginagawa ngayon ng ating City Social Welfare. Sila po yung nag-identify ng mga hindi pasok po sa senior citizen at sa 4Ps. Pwede po silang mag-apply ng PhilHealth nila through our LGU sponsorship na PhilHealth, which will last only for 1 year. Okay. So bibigyan po sila ng city ng membership. Kumbaga, instead of them paying, ang city po ang nagbabayad for them. Okay. So meron po tayong nakaalat. As of last Friday, ang binigay po sa akin na data ng CSWD Mayor, we have procured 1,600 na beneficiaries po na pwede natin bigyan. Ngayon po nakaka-700 plus na tayo, so may natitira pa po tayong 900 plus. Okay, let's assume na na-consume lahat ng slots na yon. Ang PhilHealth po ba, as an organization, meron ho bang parang pondo para maging miyembro lahat ng iba? Kasi if the city, I understand that the city sponsors a certain number of constituents. Paano ho kung lumagpas na ho kami dun sa bilang na pwedeng sponsoran po ng city? Paano sila maging PhilHealth members po? Ang ganda po ng tanong ni Mayor. Yes, Mayor. Nabanggit ko na po ito kay Dr. Mitch. Kung sakali pong na-exhaust na po yung budget po ng LGU and meron pa rin po tayong mga identified na mahihirap talagang kababayan na walang kakayanang magbayad, maaari po silang i-assess ng Social Welfare Officer ng LGU or DSWD mismo, and yung budget po will be coming from the General Appropriations Act. We will build the DBM. Opo, si national government po ang magbabayad ng premium to PhilHealth. Okay. Yes po. Ano ang process po niyan? From the LGU, kanino kayo magko-communicate? Yes po. Meron po tayong point of service, di ba, Doktora? Yung point of service program po, ito po yung isang programa namin na kung saan nandoon na po sa hospital yung patient natin or yung member natin. Then kung na-identify po siya ni DSWD or ating member, ating social welfare officer na walang kakayanang magbayad, i-assess po siya as financially incapable. I-enroll po siya sa amin online.
Meron po kaming system na ginagamit po. Then we will give them a 1-year validity of coverage po. When you say we, PhilHealth, Yes. Meaning you will shoulder their membership for 1 year. Yes po. Oh, That is wow. under the General Appropriations Act po. Okay. Hindi naman Yes po. complicated process po No yan. po. Okay. Oo. Napakadali lang po, Mayor, ng ating process. Pero doon po sa mga members natin, wala naman pong confinement. Pero gusto po nilang mapasok po doon sa ating programa na walang or financially incapable, maaari din po silang i-identify pa rin ng social welfare officer. And bibigyan din naman po, pupunta sila sa aming local health insurance office, sa office po ni attorney, na napakalapit lang naman din po dito. Sa harap lang po ng ABS po, sa Mother Ignacia po. Yes po. Then we will enroll them and bibigyan din namin sila ng 1-year coverage. That is renewable kung ma-assess sila continuously na sila ay wala pa rin kakayanang magbayad. okay. So that means, Opo, no, to some, yung LGU, meron kaming sponsorship, pero limited ho yan. No? We cannot pay for the entire population. No? Pero kung sakaling na ubos na namin yung mga slots na pwedeng bayaran ng LGU at meron pa rin ibang mga kailangan, pwede namin endorse po sa inyo. Yes po. And through the national budget, may pondo nakalaan para sa kanila. Yes po. As long as identified, Mayor, na sila po ay assessed as financially incapable. and the LGU We'll assess them. Yes po. Okay, sige, that's good. At least meron tayong kumbaga, Buffer. no, in case ma-fill up na natin talaga yung slots. Yes. So, Doc, ako sa question lang po, no? Minsan kasi na-encounter ko, may tinatakbo sa ating hospital, tapos wala siyang PhilHealth membership at on the spot kailangan maging member siya. So, yung binabanggit ni Ma'am kanina, Yes po. pwedeng sa point of service, upon being confined, let's say, in aksidente o naman, no? Pwedeng on the spot, doon na siya mag-process ang PhilHealth niya sa hospital. Yes po. Mayor, nung nag-start tayo dyan noong 2019, saka lang natin sinimulan yun. Meron na sila dating point of service, hindi nila pinapractice. Nung time po namin, pinractice na namin yun. Lahat kasi ng patient na papasok sa ospital, kailangan PhilHealth member. Kaya point of service natin, nandun sa Malasakit, sir. Nung nagkuha tayo ng mandagdag tayo ng mga social workers, sila may hawak ng point of service. Contact lang natin, ini-exhaust muna natin yung atin pagka naubos, saka tayo pumupunta sa kanila. Okay, very good. Thank you. Sige po, next question, number 4. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang mga serbisyo at benepisyo sa ilalim ng programa kasama ba rito ang maintenance, gamot sa diabetes, hypertension at iba pa? So siguro sir, quick run through lang. Who can explain lang yung mga general benefits and services po? PhilHealth and Yakap program. Apo, ganito po, Mayor. Explain ko na lang po yung process paano ma-avail yung benefits po under the Yakap. Unang-una po, dapat po yung member is piliin niya yung mga accredited Yakap facility or clinics po natin under San Juan po. So nabanggit po ni Dr. Ramitzi kanina, meron po tayong 8 dito sa San Juan plus San Juan Medical po. So siyam po all in all dito sa San Juan. Ngayon po, upon selecting the Yakap Clinic, pupunta na po sila doon at magpapa FPE, First Patient Encounter, then consultation po. After ng consultation po, doon na po magpe-prescribe yung Yakap physician para sa mga laboratories and medicine. Una po, yung laboratories. Meron pong 13 laboratories under the Yakap po. Pangalawa po is yung gamot. Kapag ang gamot pong ipe-prescribe ng Yakap physician ay kasama dun sa original 21 medicine, right there and then po, dapat pong i-dispense ni Yakap Clinic yon sa member natin. Ngayon po, Mayor, kung ang ipe-prescribe naman po na gamot ng Yakap physician ay kasama dun sa bagong program ni PhilHealth, yung 54 na bagong gamot po, magpe-prescribe po si Yakap physician, dadalhin po yung prescription na yon sa gamot pharmacy. Doon po mag-a-apply yung 20,000 na per member po. Hindi lang po member, pati dependent po may 20,000 din. So meaning if you are 5 members In the family and you're all either a member or dependent, 100,000 pesos. That's 100,000 po, Mayor. Yearly po. O yan napakinggan nyo ba yan, mga minamahal ko sa Lumanenyo, no? Sana maintindihan ninyo na ang primary member, 20,000 pesos plus yung mga dependent pa sa inyong pamilya. Halimbawa, may 4 kayong anak na dependent, 100,000 pesos na yon. So,
malaking bagay po yan. Kasi dati walang ganyan po, no? Ako, ngayon ko lang naririnig to. Actually, dati walang ganitong programa. So, Doc Mitzi, question, merong prescribe na reseta, saan nila pwede dalhin yun? Mayor, yun po yung kung kasama po sa 21 medicines, available po ito sa ating mga health facilities. Currently, we have Yes those. po, opo. And Yun then, pong beyond that, yung 54 na sinasabi po, yun po yung sa gamot facility na. Yun okay. po yung magpa-partner. Yes, so ito po, good news po sa inyo lahat. No? Sa tulong po ng DOH, ako po ay personal na nakipagpulong po kay Secretary Ted Herbosa para dito. Tayo po ay sa tulong ng DOH, kumakausap na ho ng mga magiging service provider natin para meron na tayong sariling yakap gamot center. Tama po ba? Is that how you properly say it? Yeah, PhilHealth Gamot Provider. Okay, PhilHealth Gamot Providers. No? So, we are arranging already through the help of the DOH na magkaroon tayo ng sarili po natin dito mismo sa San Juan. So, very soon po yan at ito nga yung sinasabi kong pagpapalawak ng ating medical services dito sa ating lungsod through the help of PhilHealth. So, we are currently in talks with service providers para ho, no? Kapag makuha nyo na yung reseta ninyo, again, no, pinaliwanag ni Doc Mitzi, kung hiwalay po to dun sa mga basic na gamot na pwede ninyong makuha sa health centers, medyo mas kumbaga complicated medications sa buto. Once we're able to set up our PhilHealth Gamot Center here in San Juan, dun nyo rin po yan i-claim. At wala po kayong babayaran. Tama po, no? Chargeable yun sa 20,000 pesos a year Opo. na allocation po ninyo. So, yan. Yan po ay bagay na minamadali na po natin upang hindi nyo na kailangan lumayo pa kung mag-claim kayo ng gamot. Magkakaroon na tayo dito mismo sa lungsod ng San Juan na hindi na kayo mahirapan na bumiyahe pa. Okay? Next, tama ba to? Paano makakapag-register o makakapili ng accredited yakap provider ang isang membro ng PhilHealth? Sir? Mayor, yung Pinopromote po ng PhilHealth ngayon is yung selection or registration through the eGov app. Nasa eGov app din po kami, Mayor. So, ang member po na may access sa eGov app, pwede po siyang mamili doon ng kanyang mapupusuang yakap clinic po. Ang second mode naman po, Mayor, is punta po siya sa nearest local health insurance office. Yung office ko po ay located sa Mother Ignacia. Yes po. Mga Sanmenyo. Yan po si Attorney Louie Rosario. Siya po ang pinakamalapit po sa atin nandito sa San Juan. So, pero ako po I suggest, everyone must download yung eGov app. Ako meron na po ako. No? Napakasimple lang po. I-search nyo sa internet how to download the eGov PH app. No? So, i-check po ninyo sapagkat alam nyo, di ba meron tayong National Government Center po rito. No? Tayo po ang unang one-stop shop sa buong Pilipinas pagdating po sa National Government Services. So, yung eGov app po natin ay kadalasan dinidirect ang ating constituents, pati yung mga constituents natin from other cities and provinces and municipalities. Dito, dinidirect siya dito sa ating National Government Center sa San Juan, yung ating makabagong San Juan National Government Center. So, please download the eGov app now kasi yung applications for PhilHealth, for yakap, dyan pwede lang gawin through the app na para hindi nyo na kailangan dalawin si attorney sa kanyang opisina. At mapapagastos pa kayo sa transpo, di ba, at sa oras. Pero kung sa app na natin mismo, total, lahat naman po kayo. May Facebook, di po ba? O, lahat naman tayo. May mga cellphone at internet o wifi na nagagamit. No? Simpleng-simple lang po. Download po natin yung eGov app at through that app ay pwede nating i-apply ang ating mga sarili pagdating po sa PhilHealth membership, pati po sa yakap membership. Okay? Sige po. Next, ano ang mga hakbangin ng PhilHealth upang mas papalawak ang access ng yakap program sa komunidad na kulang sa healthcare facilities? Sige po. Mayor, unang-una po, patuloy po yung accreditation ni PhilHealth sa mga yakap clinics po. So tulad nga po na na-mention kanina ni Doc Mitzi, sa kasalukuyan po meron pong 8 health center na accredited ni yakap. And sabi po ni Doc Mitzi, this year po, madadagdagan po ito ng 2. So hopefully po, ma-process po agad natin at maging accredited yakap physician na po. And sana po, Mayor, lahat ng health centers ma-accredit na po natin. Meron pa pong isa na hindi ma-accredit. Isang yan.
Mayor, yung pong doctor. Okay. Kailangan po kasi full-time yung mga doctors. So, yung dalawa po na bago nating na-hire na doctor, sila ang po yung i-assign natin. ipapa-accredit Okay, na natin. sige. Yes po. Basta ang instructions ko kay Doc Mitzi at kay Doc Acosta, no? Lahat ng kailangan natin na i-hire ng mga doctors, nurses, health workers, no? Meron naman tayong pondo dyan. Just tell me what we need. We will hire right away. At also, no, I want to inform all of you, again, I mentioned it earlier, we will be upgrading all our health centers. No? So yung mga nakasanayan natin health center dati, makikita nyo isa magle-level up po yan. Kung ano yung pag-level up ng San Juan Medical Center natin, in the coming weeks and months, makikita nyo rin po yan sa ating mga health centers. No? So we want really to upgrade our medical facilities here in our city, not just our San Juan Medical Center, but all our health centers para ma-maximize na natin yung benefits from PhilHealth and their YAKAP program. Okay, sige po. Next, ano po ang mensahe ninyo sa publiko tungkol sa YAKAP program at imbitahan niyo po ang ating mga manonood at i-promote ang programa ito. So siguro, to rephrase the question po, no, what do you want to tell every San Juanenyo? What do you want to tell every Filipino regarding the PhilHealth and YAKAP program? No? Kumbaga, nandyan na po yan. Ito ay isang programa na nandyan na po para sa atin. Ano ba ang dapat po natin gawin para tunay nating mapakinabangan po ito? Maraming na po tayong narinig na benepisyo po ng Yaman sa Kalusugan Program or YAKAP. Ngayon po ay inaanyayahan po namin lahat ng Pilipino, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan dito po sa lungsod ng San Juan, na magparehistro na po sa ating programa na YAKAP upang mapakinabangan po natin lahat ng benepisyo po, lalong-lalo na po yung mga libreng gamot under the YAKAP Clinic na 21 medicines, and mapakinabangan din natin yung 54 medicines na kung saan nandoon po yung ating maximum benefit limit na 20,000 per member per PhilHealth. Nationwide po ito na maa-avail, pero pinopromote po namin dito na unahin po natin magparehistro or piliin po natin yung mga YAKAP Clinic na nasa inyong lungsod po ng San Juan. Maraming salamat po. Sir, any message? Yes, unang-una, Mayor, nagpapasalamat po kami sa opportunity na to at sa pagkakataon na to para po maipaliwanag sa mga taga San Juan ang programa po ng PhilHealth na PhilHealth YAKAP. Tulad ng sinabi ko kanina, talagang pinapalawak na po ng Universal Healthcare yung mga programa natin na pangkalusugan. And ang talagang layunin natin dito, dapat wag na magkasakit. Kung maaari, wag na pong ma-ospital. Kaya magagawa lang natin yun kung pinapangalagaan natin yung ating kalusugan at magagawa natin ito through the PhilHealth YAKAP program or Yaman ng Kalusugan program. So with that, maraming salamat at wag na kayo magpauli. Magparehistro na kayo bilang isang YAKAP beneficiary kasama ang inyong mga kapamilya. Okay, thank you. Attorney, may message po kayo? Dagdag ko lang, Mayor, hindi lang office namin pala dyan sa Mother Ignacia. Dyan po sa tapat, nandyan din po ang PhilHealth. Yung dyan sa... Yes po, everyday po may naka-station po tayong PhilHealth employees dyan po na pwede rin po mag-register sa YAKAP. Okay, o yun naman pala. Mga minamahal ko sa Juanenyo, hindi nyo na kailangan pumunta ng Quezon City. Punta lang po kayo dito sa ating makabagong San Juan National Government Center kung meron ho kayo mga katanungan about PhilHealth, paano tayo mag-avail, paano maging member, paano mag-enroll ng dependent. So please, just visit them. Sa second floor po yan ang ating makabagong San Juan National Government Center. Yan po ang ating eGov.ph Servicio Hub, ang unang-unang one-stop shop ng National Government Services sa buong Pilipinas. So please visit our PhilHealth desk sa ating makabagong San Juan National Government Center. So sige po, we'll just continue. No? Ito po, may tanong, Doc Acosta, paano ang system ng PhilHealth sa SGMC? So meron tayong malasakit center doon. No? So in case merong patient na kailangang ma-confine ng biglaan, pwedeng mag-enroll on the spot. Now, let's say, PhilHealth member na sila, then automatic, no, when their billing comes out, di-deduct na yung mga pwedeng ma-deduct through PhilHealth, di po ba? Yes po, Mayor. Mayor, unang-una, lagi nating pinapaalala sa ating mga constituents, sa mga San Juaneños, na kumuha na sila ng San Juan Health Card aside from the being a PhilHealth member. Kasi para malaman namin na tiga San Juan ka talaga. Kasi itong San Juan Medical Center,
are for San Juaneños. Kung hindi ka naman taga San Juaneños at emergency, hindi naman kami tinatanggap pa rin naman namin. Lalo na kailangan may PhilHealth ka. Kung wala ngang PhilHealth, ini-enroll namin through point of service. Meron po tayo niyan sa Malasakit. Pero mas maganda po, ready na kayo para hindi na kayo pupunta pa kinabukasan, kukuha pa kayo ng health card. Gawin nyo na po ngayon. Yun ang gusto namin para anything na mangyari po dito sa isang taon na to, welcome na welcome po kayo. Hindi na kayo tatanong, papakita nyo lang yung health card nyo and your PhilHealth. Yun na po lang ang kailangan ng San Juan Medical. No balance billing po. Wala na po kayong babayaran. Doc, saan po pwede mag-apply ng health card ng San Yung Juan? health card po ng San Juan, dito lang po sa sa social worker natin sa City Hall, sa CSWD. Punta lang po kayo doon, magpapakita nyo lang yung ID nyo na tiga San Juan kayo, sila po ang mag-a-assist sa inyo. Bibigyan na po kayo agad ng health card pag nakita doon. Kung adult po kayo, padre de pamilya, isusulat na rin po nila sa likod kung sino yung mga dependent nyo sa health card na iyon. Plus kung meron na ho kayo nun, kukuha rin kayo ng PhilHealth, wala na ho kayong magiging problema pag na-hospitalize kayo. Okay, wow, thank you. So I would like to clarify what Dr. Acosta just said. No? So for San Juan Medical Center, ay public hospital po ng San Juan, but even if you are from other areas, other cities, no? If you need any hospital services, bukas po ang San Juan Medical Center para sa inyo. At again, payo ko po to, no, sa mga San Juanenyo, kumuha na tayo ng ating health card at PhilHealth membership. Kasi minsan po, no, hindi po minsan, madalas. Na-encounter ko po, no, Mayor, may problema ako. Sabi ko, anong problema mo? Nasa ospital ako ngayon kaya lang hindi ko pa nakukuha yung health card ko, hindi ko pa nakukuha yung PhilHealth ko. Diba? Huwag na nating intayin na magkasakit tayo, ma-aksidente tayo, ma-confine tayo bago natin asikasuhin ito. Ngayon pa lamang, asikasuhin na natin siya para just in case, wag naman sana, in the event na kailangan ninyong ma-hospitalize, hindi nyo na kailangan habulin pa yung health card o yung PhilHealth o yung yakap benefits natin. Dapat ahead of time, kunin natin siya para handa po tayo. Okay? Sige po, let's just do a quick question and answer lang kung meron pa mga tanong. Pero i-filter nyo na lang please. Ako nasagot na kanina. No need to flash. Kay Michael Papa, thank you po Mayor Francis Zamora at sa mga guests po ninyo about PhilHealth Yakap. God bless po. Okay, thank you also Michael. Next please. Amy Ricario, magandang araw po. How about po yung mga PWD? Pwede rin bang maging Yakap member? Sige po, may question about PWDs, sir? Tulad po ng nasabi ko kanina ngayon. Only requirement lang po para maging ma-avail yung benefits under Yakap is dapat may PhilHealth number ka. So regardless po PWD or hindi, dapat po may PhilHealth number ka, makaka-avail ka ng benefits ng Yakap. Okay, so Amy, Hope that answers your question. So in case wala pa kayong PhilHealth, please go to our Macabago San Juan National Government Center sa second floor. May PhilHealth desk po ron. Puntahan niyo lang po sila and please inquire how to become a PhilHealth member. Okay? Next please. Meron pa? Wala na. Nasagot na lahat. So okay, muli maraming salamat po sa ating mga bisita ngayong hapon at thank you for answering our questions. Thank you for taking time out to be with us today. Alam ko maraming mga tanong ang nasagot sa tanghaling ito. At muli, no, sa inyo lahat po, pag ako po ay nag-announce ng Barangay Caravan, sundan niyo po ito dahil kada Barangay Caravan natin, kasama po natin ang PhilHealth. No? So, even if you don't live in that barangay na merong caravan, kung meron ho kayong kailangan from PhilHealth, you can avail of all of these services or inquiries or applications during our Barangay Caravan. So, meron tayong everyday during work days and office hours, of course, no, na Macabago San Juan National Government Center PhilHealth Desk. At hiwalay po dyan, tuwing Barangay Caravan natin, may team po ang PhilHealth na sumasama rin po sa atin. So wala hong dahilan na mahirapan pa ho tayo dahil dito na mismo sa San Juan po ay pwede ninyong may apply ang pagiging PhilHealth member ninyo. Okay, so again, to our guests, thank you po. At we appreciate it. We appreciate your time, your effort to join us po this afternoon. Sige, so please take them to lunch. Alam ko, late lunch na. Pasensya na po. Sige, sir. Thank you po. Thank you. Okay, thank you. Thank you po. I will relate to Mr. Mercado and to
Secretary Herbosa when I see both of them. Thank you. Sige po. Salamat po sa inyo. Okay, thank you. All right, thank you. Sige po. So, will you change camera angle? Ayan na. Okay, sige po. No? So, yan po ang naging pag-uusap natin kasama po ang PhilHealth at sa tulong po nila ay marami pong naliwanagan. Sige po, sir. Thank you. Sige po. Thank you. Bye. Thank you. Marami pong naliwanagan patungkol po sa PhilHealth, lalong-lalo na sa kanilang Yakap program. Alam nyo, kahit ako po, no, medyo naninibago rin po dito sa Yakap program sapagkat dati wala naman pong ganito. Kung kaya't malaking bagay po talaga na palaki ng palaki ang, at padami ng padami ang mga benepisyo po ng PhilHealth para sa ating mga miyembro. Okay? So sige po, let us proceed. Good news, 92.6% GEMP rating. Paki-flash po ang ating art card. So we'll wait for the art card, please. Flash po natin. No? So tayo po ay binigyan ng pagkilala ng Department of Energy pagdating po sa ating GEMP rating. So please flash the art card. Yan. Congratulations, City Government of San Juan, as we proudly achieved 92.6% compliance rating in the Department of Energy's Government Energy Management. Dali, naharang ng camera. Yan, dyan sa kanan na lang. Yan, better. In the Department of Energy's Government Energy Management Program, GMP, reflecting the city's strong commitment to energy efficiency and conservation. Take 2, para mas maliwanag. Congratulations to the City Government of San Juan, as we proudly achieved a 92.6% compliance rating in the Department of Energy's Government Energy Management Program, reflecting the city's strong commitment to energy efficiency and conservation. So yan po, na-assess po tayo ng Department of Energy at ang ating rating po ay 92.6%. Ayan, so yan. Congratulations po sa ating lahat. Kaya upcoming events, bukas po, magkakaroon po tayo ng mega job fair dito po sa San Juan City Hall. So as announced, please prepare your resumes, your CVs, of course, no? Kayo mismo, kailangan physically and mentally prepared po tayo pagpunta sa ating mega job fair bukas po from 8 a.m. to 3 p.m. dito po sa San Juan City Hall Atrium. So magkita-kita po tayo rito. Ako po ay dadalaw din to check on all of you. Again, no, marami po tayong mga employers na sasali bukas sa ating mega job fair. So ito na po ang ating pagkakataon na makahanap ng trabaho at kung tayo po ay masigasig at masipag at matyaga sa pag-a-apply ay pwede tayo ma-hire on the spot. Okay? So good luck po sa inyo lahat. Next also, bukas, no? Alam niyo po, nung tayo po ay namahagi ng bigas para sa ating senior citizens about 2 weeks ago, meron po tayong mga tickets na bumalik. No? When you say bumalik, ayon po doon sa mga senior citizens associations na namahagi po ng tickets, ay yung ibang mga names po na inilista po nila ay either lumipat na po ng tahanan or di kaya po ay pasensya na po, no? Yung iba ho ay pumanaw na. Kung kaya't nire-distribute po natin ang mga tickets na ito. So tomorrow, meron po tayong another day to be able to claim yung bigas po natin. So about 800 beneficiaries po. Bukas po yan. So ang pupunta lang po rito, yung nabigyan ng bagong tickets. No? So sa mga nagtatanong po, Mayor, paano ba kami masali sa programang ito? Again, makipag-ugnayan po kayo sa inyo pong Senior Citizens Association sa inyong mga barangay sapagkat ang listahan po ay galing sa kanila. Kami po, ang tungkulin namin ay makuha ang pondo para sa bigas at ang tungkulin naman po pagdating sa pagpili ng mga makakatanggap, ayan po ay inaatas na natin sa ating mga Senior Citizens Associations po sa iba't ibang barangay. So bukas po, makita-kita po tayo sa lahat ng mga merong tickets. No? Ito yung mga new beneficiaries natin. So yung slots na unused ay binigay ho natin sa ibang mga senior citizens na hindi ho napasama sa unang pamamahagi po natin. Okay? Of course, on Wednesday po, meron po tayong national holiday. Ito po yung Eid al-Adha.
para po sa ating mga Muslim brothers and sisters. So ngayon pa lamang ako'y mabati po sa inyo ng Eid al-Adha at for everyone's information, holiday po sa Miyerkules. Okay? Next po, ang ating grass area o yung grass field natin sa Pinaglabanan Shrine. Tayo po ay naglabas ng isang executive order kung saan pinapalago nga natin muli ang damo rito at inaalagaan ng mabuti. Ito po ay ginawa natin sapagkat yan po, tingnan niyo ho yung litrato na naka-flash ngayon. Yan po ang itsura ng ating shrine last week. But since last Wednesday po, ay nag-implement po tayo ng temporary closure ng grass area lamang. So muli, ang bahagi lamang kung saan yung damo, doon sa pinakagitna, yun lamang ang sinarado natin panandalian. From May 20 up to June 3. So I received a report earlier na ang damo nga yung unti-unti nang lumalago muli sa loob lamang ng ilang araw. So yan po ay ating inalagaan, nilalagyan po ng fertilizer at ganoon din po, dinidiligan ng mabuti. At ang pinakamahalaga po, pinagpapahinga natin. Kasi kung araw-araw pong nagagamit for various activities, pati po sa mga sports, syempre talagang darating po ang panahon na masisira rin talaga ang ating grounds, ang ating damo. So let us allow a few days more to rehabilitate it, that once makita natin na bumalik na muli yung damo, ay bubuksan ulit natin ito para sa ating mga mamamayan. Okay? Next please. For all our, to all our San Juan City Government employees, kanina po, during our flag raising ceremony, kasama po natin ang SM Mega Mall at sila po ay naghandog ng konting tulong sa atin sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga school supplies. At ito po ay tinurn over natin sa ating CSWD. At pinapaabot po nila sa lahat ng mga kawani ng pamahalang lungsod. Sa May 28 po, sa gitna ng kanilang mall-wide sale, ang lahat po ng San Juan City Government employees, basta mag-present po kayo ng City Government ID o yung City Hall ID ninyo, may 10% discount po kayo sa SM Department Store sa May 28. So please take note of this. You can avail of 10% discount dito po sa SM Department Store, sa SM Mega Mall. So specifically po sa SM Mega Mall, yan po ay sa May 28. Okay? Sige po. Next. Okay, so ito po, good news sa lahat at sana po makinig po kayong lahat tungkol dito. Kung napapansin ho ninyo siguro, lately ako po ay nag-announce ilang beses patungkol sa medical program ng Unilab kung saan una ho nating inalok ang ating mga San Juan City Hall employees, next ang ating mga barangay officials and employees, and next ang ating kapulisan, mga teachers, ganun din ating mga bumbero at BGMP personnel. At ngayon naman po, binubuksan po ito ng Unilab for all our constituents. Okay? So ito po ay bukas na for every San Juanenyo. 1,000 slots. Okay? 1,000 slots po yan para po sa ating mga mamamayan, para po sa Unilab medical program. So ako po ay magpo-post specifically for this. Let us maximize this opportunity. Binibigyan po tayo ng Unilab ng tulong at suporta pagdating dito. 1,000 San Juaneños. Okay, so please enroll into the program. Again, we will make an announcement po paano mag-enroll on a first-come, first-served basis po. 1,000 San Juaneño para po sa Unilab medical program. And we will make a separate announcement. Okay, Secretariat, please do not forget. Okay, at again, ano yung pwede nilang i-avail? Hindi lang yung, okay, bakit ko gustong mag-enroll dito? Ano ba mga benepisyo makukuha ko? Okay, so let's announce that very soon. Okay, next, nakita niyo po yung mga videos na pinost ko, pati ho yung photos sa pinost ko pagdating po sa dredging ng San Juan River. So tayo po ilubos na nagpapasalamat sa San Miguel Corporation, headed of course by Mr. Ramon Ang. Maraming salamat po sa pag-deploy ng inyong mga heavy equipment. Yan po, nakikita niyo po sa inyong screen ngayon. Yan po ay backhoe ng San Miguel Corporation. So yan pong backhoe niyan ay naghuhukay sa ating San Juan River.
upang muling lumalim po ito. At yan po, no, makita nyo, hinuhukay niya yung lupa, yung burak, at ganun din yung mga basura na naipon na po sa sahig ng ating San Juan River na nagiging dahilan kung bakit bumababa na po ito. So nawala na yung dating lalim niya kung kaya't kapag umulan na malakas ay mas mabilis po itong umapaw. So sa pamamagitan po ng dredging ay may babalik natin ang dating lalim po ng San Juan River. Ganon din ang Ermitaño Creek at ng Maytunas Creek. At yan po ay sa tulong po ng San Miguel Corporation. In fact, I personally messaged Mr. Ramon ang the other day to thank him for the support he and San Miguel are giving to the city of San Juan when it comes to dredging. So maraming salamat po sa inyo. Next po, tayo po ay sumama sa ating unang ginang Luis Araneta Marcos sa Cagayan de Oro City sa kanya pong Love for All. Personal po tayong sumama sa kanya. At nakiisa, kasama po natin si Mayor Clarex Uy ng CDO. Siya po ay isang miyembro rin po ng League of Cities of the Philippines, of course. And si Vice Mayor Bebot Rodriguez po ay nandun din ho, kasama natin. Of course, First Lady Luisa Araneta Marcos and a lot of our national government officials and of course our fellow public servants from different sectors of the national government. So libo-libong mga taga-CDO po ang nakinabang sa mga serbisyong ito. At tayo nagpapasalamat sa ating unang ginang sa pang-imbita po sa akin. At tayo po ay sasama sa kanya sa iba't ibang mga Love for All po niya. Next will be in Makati City and next will be in Butuan City. So tayo po ay parating inimbita po ni First Lady Luis Araneta Marcos sa kanya pong Love for All. At minsan na po tayo nagkaroon ng Love for All sa San Juan, kung naalala ninyo, if I remember correctly, about 2 years ago po siguro or last year, nagkaroon po tayo ng Love for All natin dito sa San Juan. Okay? So, ang ating Barangay Caravan naman sa Pasadena, so ang ating Barangay Caravan ay isang small version ng Love for All. No? Ito naman po ang ating Barangay Caravan, mga local government services naman po, at si Vice Mayor Angelo Cawili attended on my behalf the Barangay Caravan in Barangay Pasadena. At ito naman po ay tinapat natin sa kanilang Fiesta Week. So, ang ating pong Barangay Caravan ay isang programang tinatangkilik po ng ating mga mamamayan sapagkat iba't ibang serbisyo po ng pamahalang lungsod ang maaari natin makuha sa pamamagitan natin mga caravan. So, please stay tuned kung saan tayo dadalaw next pagdating sa ating Barangay Caravan. At gaya na pinag-usapan natin kanina, any questions about PhilHealth or membership concerns, no? Merong PhilHealth desk po sa ating Barangay Caravan. Okay? Next po, congratulations kay Dave Villaña, aka Teddy, mula po sa Barangay Salapan. Isa po siya sa mga kasapi ng Mobile Legends team po natin ng Pilipinas na sasali po sa Asian qualifiers. No? So, ito po, no? Pakilagay lang sa kanan. Yan. Let me read it. Congratulations, Dave Villaña of Barangay Salapan, aka or also known as Teddy of Team Liquid Philippines for being part of the Cebol Mobile Legends Bang Bang men's team that will represent the Philippines in the Southeast Asian qualifiers in Singapore for the upcoming Asian Games in Japan. So, sa madaling salita, kung sila po ay manalo sa Singapore at makalusot dito po sa Southeast Asian qualifiers, they will participate in the Asian Games in Japan. So, wow! Do your very best and make San Juan and the Philippines proud. Okay? Next po, tayo po ay dumalaw kahapon sa Barangay Little Baguio kasama po ni Nicholas at Noah, ang aking dalawang anak, upang suportahan ang kanilang basketball at volleyball clinic. At ito po ay organized by the barangay and the SK chairperson and the SK Kagawads of Barangay Little Baguio. Of course, kasama si Capricky Silvano at ang kanyang mga kagawad, si Kagawad Jessing Anjongo po, no, ang aking nakasama. At yan po, naghandog po ang inyong pamahalang lungsod ng mga basketballs at volleyballs para po sa Barangay Little Baguio upang inyong magamit pag meron kayong mga basketball tournaments, volleyball tournaments, at ganoon din mga basketball and volleyball clinics. So yan po, ang ating munting suporta kahapon. Kasama natin si Nicholas
at si Noah. Next, pagkatapos po niyan, tayo pumunta naman sa Barangay Santa Lucia sa pagbubukas po ng kanilang basketball and volleyball tournament para po sa ating kabataan. Ito po ay organized by the Sangguniang Kabataan of Barangay Santa Lucia, headed by SK Chairperson Brian De La Cruz. At nakasama rin natin siyempre ang kanyang mga SK Kagawad. At ganoon din po si Kapitan June Belches at ang ating pong mga kagawad. At ang aking anak na si Noah po ay nakiisa sa opening game. Team Purple versus Team Green. Malakas ang Team Green, magagaling. 3-peat champions na pala sila. Hindi ko naman alam. Nalaman ko lang kahapon na nagsimula yung laro. Sabi ko, ang gagaling ng mga players ng Green Team. But of course, great effort, Team Purple. Si Noah po ay naglaro at syempre as a supportive father, no? Pinanood ko siya from start to finish. 27 points, Noah. Wow, ang galing. Ang dami mong 3 points, ang dami mong na-shoot, ang dami mong rebound. At great effort, Noah. Yan, ang dami mong fans. Sa totoo lang, kayo ni Nicolas. Ang dami ninyong fans. Nakakatuwa po no, sapagkat ang daming bumubulong sa akin. Mayor, ang popogi ng mga anak nyo. Gusto ko sabihin, syempre, mana sa nanay. Di ba? At sa tatay. So, nakakatuwa po na ang aking mga anak, sina Rocco, Nicolas at Noah, ganun din po si Amanda nung nandito pa ho siya. No? Ay very well immersed po sa ating community, sa ating mga barangay, nakakasama ninyo, dumadalo po sa inyo at nakikisa sa ating mga proyekto at programa sapagkat malaking bagay po na ang aking pamilya ay katulong ko sa pag-alaga sa lungsod ng San Juan. Okay? So tayo po ay sumuporta rin po sa MMCL Golf Tournament. Ito po ang ating Metro Manila Councilors League Golf Tournament. It actually was a one-day tournament at tayo po ay nagbigay ng suporta. Una-una dahil tayo po ay minsan ding naging konsihal at naiintindihan ko po ang buhay ng isang councilor because we served as a city councilor for 3 years. At nakasama natin, of course, ang national chairman ng PCL o Philippine Councilors League, si Attorney Raul Coro ng Muntinlupa City. Of course, also our national president, Councilor Benji Abalos. Si Attorney Coro po ay konsyal ng Muntinlupa. Yan, nakasama rin natin si Mayor Ben Abalos, of course. Siya po ang presidente ngayon ng Wakwak Golf and Country Club. And of course, from the MMCL, nakasama rin natin si MMCL Chairman and San Juan City Councilor Kit Peralta. At ganoon din po si MMCL President, Councilor Caroline Conanan from Caloocan City. At yan po si former Councilor Richie Peralta, ang tatay ni Councilor Kit Peralta, who is now the chairman of the Philippine National Railways. At yan po, no? So, yan po ang ating mga naging events with the MMCL. Okay? We would also like to send our sincerest condolences to the De Dios family. At tayo po nakiisa sa pagdadalamhati po at pakikiramay sa pamilya De Dios. Sila Kagawad Julius De Dios, formerly serving as Kagawad of Barangay Rivera. Ngayon po, nandito siya sa City Hall. And of course, dating SK Chairperson Basque De Dios ng Barangay Rivera. So sa buong De Dios family po, tayo po ay nagpapabot ng ating pakikiramay sa pagpanaw po ni Nanay Feli. Si Nanay Feli po, no, alam ko yung pinagdaanan niya sapagkat madalas po kami nakakapag-usap ni Kagawad Julius De Dios sa mga pinagdaanan niyang mga medical procedures. No, for about 2 years, I remember, back and forth kami nag-uusap ni Kagawad Julius at ni Aisa patungkol po sa mga pangangailangan ni Nanay Feli at nasubaybayan po natin ng kanyang laban pagdating po sa kanyang kalusugan. And of course, personal po tayong dumalaw sa Burol bago siya hinimlay at tayo po dumalaw sa St. John the Baptist Parish, which is now an Archdiocesan Shrine. Okay, so going back to Noah, siya po ay naglaro rin kahapon. No? Alam niyo si Noah, yan ang nakakaingit sa bata. Ang lakas ng katawan. Isipin mo kahapon, 2 full basketball games ang nilaro niya. Bago nung laro sa Santa Lucia,
ay naglaro siya ng isang championship game sa West Green Hills naman, sa Milco Basketball Tournament, kung saan nanalo po sila ng first runner-up, no, sa kanilang laban. At the day before naman, 3 laro naman siya. Grabe talaga ang katawan ng isang bata, no, kayang-kaya maglaro ng napakahaba. So yan, kami ni Kerry, of course, full support kay Noah sa kanyang laro. No? And si Noah po nakakatuwa sapagkat kitang-kita sa kanya yung kanyang determinasyon, kanyang pagsusumikap pagdating po sa basketball. Ito yung nagturo rin sa akin, no, nung bata po ako. No? Ito yung nagturo sa akin ng values of determination, hard work, perseverance, and resiliency. No? Nasa anumang pagsubok sa buhay, basta matibay ang dibdib mo, kayang-kaya mong lagpasan yan. So congratulations, Noah, and keep up the good work. Okay? Sige po. Shout-outs, meron po ba? Jacqueline Laplana, God bless you always, Mayor Francis Zamora. Thank you po. Si Kagawad Laplana, of course, from Barangay Isabelita. Thank you po for watching. Charity Humawan, thank you po, Mayor, dahil pinakinggan niyo po ang aming hiling sa developmental pediatrician. Thank you din, Dr. Mitzi. Of course, Charity, no? So, just to brief you, kaninang umaga ay pinag-usapan ho namin ito sa aming Executive Legislative Mancom meeting. So, all our city officials and department heads and our barangay captains were there. So, sabi nga namin na we will develop a program para po sa inyo. Naintindihan natin yung mga pinagdadaanan ng ating mga anak, ating mga miyembro ng pamilya na mayroong autism at mayroong mga special needs. So we will definitely help you po. Wag ho kayo mag-alala. Okay? Yung pinag-usapan po natin, ayusin po natin yan. Okay? Sige po. Next, please. Eva Fonda, Mayor, I tried last 2 weeks ago. Mabilis lang ang process. Naganap lang ako sa e-gov ng PhilHealth. Ayan, basahin ko. Eva Fonda, Mayor, I tried last 2 weeks ago. Mabilis lang ang process. Naganap lang ako sa e-gov ng PhilHealth provider. Then, pag-click may mga email for confirmation at pumunta ako sa San Juan Medical Center, PhilHealth Yakap. Pagpunta doon sa assessment, then schedule ka na nila kailan ka babalik para sa mga laboratories na gagawin. Mabilis lang, nakakatawa, wala bayad. Ayun. Thank you, Eva Fonda. At meron tayong testimonial, of course, from someone who tried the eGov app. So sa inyo lahat po, no? Download nyo na yung eGov app at puntahan nyo yung bahagi ng PhilHealth doon sa app, no? At mag-apply na po kayo. Okay? Sige po. Meron pang shoutouts. Elizabeth Bagao, pa-shoutout from Barangay Rivera. Love you, idol, of course. To the Bagao family. Nako, ever since naman po talagang taga-suporta ng ating makabagong San Juan administration. Okay, sige po. So, yan. Bago tayo magpaalam, please watch yung ating full interview. No, 1.5 hours. Talaga, nag-enjoy po ako, no, sa pagpunta ko po sa ABS-CBN. Alam niyo, nakakamiss talaga ng interview sa studio. No? Mas gusto ko talaga yung interview sa studio kasi you are really there in front of the crew and the cast and those who will really interview you. No? Kasi compared to a Zoom interview or a phone patch, no, wala ka ron eh. So iba yung feeling na talagang kaharap mo yung kausap mo. So ito pong Maritres interview, panoorin po ninyo, it's more personal, okay? Hindi siya heavy interview, no? It's a very, very fun-filled interview, so please watch it. Naka-upload na po siya sa aking Facebook. At ganoon din po ang ating MB article, Manila Bulletin article, tuwing Biyernes po tayo nagsusulat sa Manila Bulletin. So pakisubaybayan po ito. At ito po ay ginagawa natin linggo-linggo tuwing Biyernes. So sa inyong pong lahat, please follow, like, subscribe to all our social media accounts sa Facebook, Instagram, X, YouTube, and TikTok. So nandun po lahat ng ating mga posts, mga events, mga updates, activities, nandiyan po yan lahat. Muli sa inyong lahat, maraming salamat po sa pagpapanood natin Facebook Live. Naway marami po tayong natutunan ngayon, lalong-lalo na patungkol po sa PhilHealth at Yakap programs. At ang aking paalala po, no, let us maximize all of these benefits. Dati po walang ganyan. Maniwala po kayo sa akin. Dati po walang ganyan. Ngayon, nandiyan na po ang
YAKA program ng ating PhilHealth at pakinabangan po natin ito ng husto. Kaya muli, maraming salamat po. Mag-iingat po tayo lahat. See you all in our next activities. Mabuhay po ang makabagong San Juan.